King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata 273. 20 hininga. Ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng bilang isang beast tamer ay perpekto para sa kasalukuyang sitwasyon at ang mga taong nanunood sa kanya ay hindi man lang kainahinala. Siguraduhin ninyo ang kaligtasan ng iyong master. Kailangang kontrolin ni Liu Yuan ang sitwasyon. Ano man ang mangyari, bahagi pa rin siya ng mataas na antas ng pamilya Liu at wala siyang narinig tungkol dito. Higit pa rito, sa sandaling ito, ang tanging magagamit ay ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Si Liu Yuan ay ipinadala upang pigilan ang ilang baliw na lumilipad na hayop habang ang apat na madilim na figure ay nakabuntot kay Zhao Feng. Ang plano ay mas matagumpay kaysa sa naisip ko. Sinulyapan ang kaguluhan sa loob ng City Lord Palace, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Dahil sa sitwasyong ito, mas mataas ang tsansa niyang makatakas. Ang galit ng mga hayop ay dinala niya at ng maliit na paws ang magnanakaw. Si Zhao Feng at ang maliit na paws ang magnanakaw ay maraming beses na silang nakipag-ugnayan at gumagamit ng panlilinlang pati na rin ang iba pang taktika, na kumbinsi nila silang ipagkanulo ang kanilang mga mayari. Karamihan sa trabaho ay ginawa ng maliit na paws ang magnanakaw. Bastos, tumigil ka. Si Zhao Feng ay lumundag sa hangin at hinabol ang isang iskarlata na itim na higanteng agila. Ang haba ng pakpak ng agila ay 12 ng mga yarda ang haba at kapag ikinumpas ang mga pakpak nito, isang maitim na pulang agos na sapat na init upang matuno ang metal ay kumakalat. Sa ilalim ng napakabaliw na sitwasyon, kahit na ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay mahihirapang kontrolin ito. Ang pagdating ng tao at agila ay nagdala ng kaguluhan sa iba. Hahabulin ito ni Zhao Feng at gamit ang kanyang kakayahan sa pag-amo ng hayop, pinahirapan niya ang iskarlata na itim na higanteng agila. Ang paggawa nito ay magpapababa sa mga hinala ng apat sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Hindi alam, hinabol ni Zhao Feng ang agila palabas ng city wall. Lahat ng galaw, papaamuhin ko ang bastos na ito. Utos ni Zhao Feng. Dahil nanatili sa flooding Lake City ng halos kalahating taon, halatang kilala ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng, kaya lahat ng mga gwardya ay umiwas. Sa sandaling ito, parang kontrolado ang higanteng agila. Masunurin, masunurin. Si Zhao Feng ay unti-unting lumapit. Sa katotohanan, ang mga aksyon ng iskarlata na itim na higanteng agila ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng. Ngayon na ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng ay mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga half-step na True Spirit Realm expert, ang pagkontrol sa isang halimaw sa Seventh Sky ay napakadali. Talagang mahusay ang mga kasanayan sa pagpapaamo ng hayop ng iyong master. Ang apat na dark figure sa city wall ay tumango. Ang orihinal na baliw na ibon ay naging lubhang masunurin. Gayunpaman, nang malapit na si Zhao Feng sa target, ang iskarlata na itim na higanteng agila ay biglang nagpakita ng isang mabangis na liwanag at tumili habang ito ay lumipad. Young Master. Nagbago ang ekspresyon ng apat na dark figure. Nakakalito. Tumawa si Zhao Feng at parang nailabas ang kanyang pagiging mapagkumpetensya. Tinawag ang Asher Sharp Swallow at hinabol ang iskarlata na itim na agila. Sa bilis ng Asher Sharp Swallow, hindi nagtagal ay naabutan ni Zhao Feng ang kanyang target at nagsimulang lumipad papalayo. Teka! Nag-usap lahat ang apat na dark figure at naramdaman nilang may mali. Ang husay ni Zhao Feng ay higit pa sa sapat para paamuhin ang isang hayop ng parehong cultivation. Young Master, huwag mo nang habulin pa. Young Master, sinabi ng City Lord na hindi ka makakaalis sa flooding Lake City. Sumigaw ang apat na dark figure ngunit hindi tumugon si Zhao Feng sa kanilang mga sigaw at lumipad papalayo at hindi na pinansin ang iskarlata na itim na agila. Ang iskarlata na itim na higanteng agila ay tumalikod at sumugod patungo sa apat na madilim na figure. Huwag siyang hayaang tumakbo. Ang apat na figure ay bumulalas at sumabog ang kanilang chi ng kalahating hakbang na True Spirits. Shua shua. Apat na kulay abong figure ang lumipad patungo kay Zhao Feng at lumingon, nalaman ng huli na ang bawat isa sa kanila ay may pares ng kulay abong pakpak na umaabot mula sa kanilang mga likod na may kakayahang umangkop sa paglipad at pagtatago. Ito ay katulad ng kanyang Yin Shadow Cloak. Sa tulong ng mga gray na pakpak, ang bilis ng apat ay agad na tumaas at maaaring humabol hanggang sa Asher Sharp Swallow sa maikling panahon.
Sa mga tuntunin ng pagtitiis, tiyak na hindi sila maihahambing sa Asher Sharp Swallow. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng pagsabog, sila ay nasa parehong antas. Kinokontrol ni Zhao Feng ang iskarlata na itim na agila ngunit agad itong naputol sa kalahati nang lumapit ito sa 4. Agad na pinatay. Kung hindi dahil sa espiritual na mata ng Diyos, hindi rin makikita ni Zhao Feng kung ano ang ginawa ng maitim na figure. Napakalakas. Ang kanilang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay malamang na umabot sa 50% at lahat ay dalubhasa sa bilis at pagsubaybay. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng lakas, ang 4 na ito ay pawang mga elite at pawang dalubhasa sa pagsubaybay at pagnanakaw. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, magiging maganda kung makakalaban ni Zhao Feng kahit 2 sa kanila. Pero ngayon, 4 na. Ang pinakamahirap na katotohanan ay ang 4 na ito ay sabay-sabay na umatake mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga problema ay hindi tumigil dito. Limitado ang oras ni Zhao Feng. Sa pamamagitan lamang ng pagtigil sa kanya ng ilang sandali, maraming eksperto ang maaaring dumating at kahit na lumaki pa si Zhao Feng ay hindi siya makakatakas. Pagkatapos, ang 4 na dark figure ay bumuo ng isang bilog at nilapitan si Zhao Feng. Hindi sila nang ahas na saktan si Zhao Feng kaya magagamit lang ang taktikang ito. Kung ibang tao, patay na sila. Young Master, bumalik ka na. Ito ang utos ng City Lord. Sabi ng leader ng Dark Figures. Walang ekspresyong inalis ni Zhao Feng ang Asher Sharp Swallow at Dam Apo sa lupa. Ang 4 na Dark Figure ay nakatayo sa north, east, south, west na direksyon at hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Shua. Ang Yin Shadow Cloak sa likod ni Zhao Feng ay biglang pumutok at siya ay nawala. Invisibility. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng 4 ngunit hindi sila nagpanik at nagkalat ang kanilang sentido. Ang isa sa kanila ay naglabas pa ng isang mabalahibong itim na aso upang maamoy ang pabango sa hangin. Lahat sila ay dalubhasa sa pagnanakaw at sa makatuwid ay alam kung paano lutasin ang problema. Gayunpaman, kahit anong teknik o kasanayan ang kanilang ginamit, hindi nila mahanap ang posisyon ni Zhao Feng. Siguradong nakapaligid pa rin siya sa amin. Kahit gaano pa siya ko, may kapintasan kapag gumalaw siya. Kumpiyansang sabi ng head dark figure. Q. Ang kidlat ay kumislap sa hangin habang ang isang figure ay kumikislap patungo sa isa sa mga figure. Nag-iba ang ekspresyon ng taong may maitim na nakasuot ng damit nang dumaan ang pamamanhid sa kanyang katawan at isang malaking palad ng kidlat ang bumasag patungo sa kanyang balikat. Huwag mo nang isipin iyon. Ang nangungunang dark robe figure ay hindi umatras at nagpadala ng dark gray na liwanag mula sa kanyang mga pakpak na nagsalubong kay Zhao Feng. Boom! Sa ilalim ng palitan ay bahagyang umungol ang maitim na nakasuot na figure habang may naiwan na marka sa kanyang braso. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Inakala niya na ang hakbang na iyon ay maaaring malubhang makapinsala sa isa sa kanila ngunit bahagyang nasugatan lamang ang kalaban. Ang 4 ay naranasan lahat sa bawat aspeto. Young Master, huwag kang lumaban. Inatake din ng 2 pa si Zhao Feng. Mga punyal, mga pakpak, mga kutsilyong panghagis, mga plota. Ang bawat isa sa kanila ay gumamit ng iba't ibang armas. Sa katotohanan, dalubhasa sila sa mga sandatang ito at kapag magkasama, maaabot nila ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang plota ay nagpalabas ng sumisigaw na enerhiya sa pag-iisip ng mga sound wave, na lumilikha ng mga ilusyon. Ang dagger ay ginamit para sa malapit na labanan samantalang ang throwing knife para sa long-range support. Young Master, hinihikayat kitang sumuko. Noon, kahit isang eksperto sa true human rank ay pinigilan namin. Kumpiyansa na sabi ng paghagis ng figure ng kutsilyo. Hihihi, talaga. Hindi ako naniniwala. Bahagyang tumawa si Zhao Feng at naglabas ng isang alon ng mental energy na nagiging sanhi ng panginginig ng dugo ng 4 na figure at halos magluwa ng dugo ang pinakamalapit na tao. Q. Sa sandaling ito, isinuot ni Zhao Feng ang Yin Shadow Cloak at naging Asher Streak na kumikidlat sa mga gilid. Gayunpaman, ang mga maitim na nakadamit na figure ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Kasunod nito, ang taong may mga pakpak ay kumislap patungo kay Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng bilis,
Ang taong ito ay talagang ang pinakamabilis at kapantay ni Zhao Fang. Kasabay nito, sinalakay ng tumatapong figure ng kutsilyo si Zhao Fang. Ang taong may hawak ng plota ay nagpadala ng isang tumitili na shockwave patungo sa tainga ni Zhao Fang. Malaking problema. Naramdaman ni Zhao Fang na sumakit ang kanyang ulo. Ang apat na ito ay mapapadali pa rin sa kanya kung hindi ay nasa desperado na siyang sitwasyon. Numero 4, bumalik ka at iulat na sinusubukan ng Young Master na tumakas. Utos ng pinunong may hawak na patalim. Shua. Ang figurang may plota ay agad na tumakbo patungo sa direksyon ng flooding Lake City. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Ang apat na ito ay lahat ay napakamay karanasan at masasabing hindi gaanong nakaapekto kay Zhao Fang ang pag-atake ng mental energy, kaya pinabalik nila ang taong iyon. Ang natitirang tatlo ay kailangan para pigilan si Zhao Fang na makatakas. Si Zhao Fang ay makakatakas lamang sa tatlong direksyon dahil ang huli ay babalik sa flooding Lake City. Matalino, nakamamatay, magulo. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na huminga ng malalim. Sa wakas ay napagtanto niya na kung hindi niya ilalabas ang lahat, siya ay talagang may iwan. Kasama ang dagger wielder, throwing knife user, at wingman dito, napapanood lang ni Zhao Fang ang taong gumagamit ng flute na bumalik sa flooding Lake City. Ang natitirang tatlo ay bumuo ng isang tatsulok at hindi humingi ng tagumpay. Ang kanilang layunin ay pigilan lamang si Zhao Fang. 20 hininga na lang ang natitira para sa akin. Kinakalkala ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang. Sa loob ng 10 paghinga, ang taong may flute ay makakatawag para sa unang alon ng tulong at sa natitirang 10 paghinga, darating ang mga eksperto sa malapit. Makalipas ang 20 paghinga, nalaman ni Liu Yuan na nasa True Spirit Realm na may mali at magdadala ng higit pang mga eksperto. Higit pa rito, sa kalahati ng oras na inabot ng paggawa ng tsaa, ang flooding Lake City Lord ay makakatanggap ng balita ng pagtakas ni Zhao Fang. Kaya naman, si Zhao Fang ang hahabulin ng buong flooding Lake City kung pipigilan siya. Nangangahulugan ito na 20 paghinga lamang ang magpapasya sa kapalaran ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 274. Ring of Lightning. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang sitwasyon. Gayunpaman, alam din ito ng tatlong madilim na figure. Ang tanging layunin nila ay pigilan si Zhao Fang. Magsimula tayo, matatalo ko kayong lahat sa loob ng 20 paghinga. Ang asher na buhok ni Zhao Fang ay humihip habang ang kanyang God Spiritual Eye ay naging matalim. Weng! Gumalaw ang malabong asher na dugo sa katawan ni Zhao Fang at bumuo ng malasalamin na tato, na naglalabas ng hangin ng gilas at misteryoso. Matapos mailabas ang bloodline power, naging asher ang kilay ni Zhao Fang at tumaas ng husto ang kanyang aura. Bulalas ni Zhao Fang habang nagpadala siya ng mental energy wave patungo sa trio. Sinaunang bloodline. Ang mga ekspresyon ng tatlo ay nagbago ng husto habang pinaikot nila ang kanilang true force sa maximum at tinatakan ang kanilang bibig, ilong, at tainga. Gayunpaman, kahit na noon, tumagas ang dugo mula sa taong nasa harapan. Nakipaglaban sa tatlong cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at nakakakuha pa rin ng kalamangan. Huwag ka nang magpigil pa. Gamitin ang lahat ng ating kapangyarihan para pigilan siya. Ikanaway ng throwing knife dark figure ang kanyang mga kamay at 12 ng mga throwing knives ang naging ulan na hamarang sa mga ruta ng pagtakas ni Zhao Fang. Kasabay nito, parehong mas mabilis ang pag-atake ng wingman at dagger wielder. Ang kapangyarihan ng trio ay umabot sa isang bagong antas. Ayon sa nakaraang karanasan, walang sino man sa ilalim ng True Spirit Realm ang makakalaban ng hanggang 10 paghinga sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng trio. Kapag magkasama silang apat, pati ang mga normal na eksperto sa True Human rank ay mapipigilan. Gayunpaman, ang kabataang nasa harapan nila ay may bloodline power at lightning attacks na maaaring makipagpalitan ng suntok sa tatlo sa True Spirit Realm. Habang nag-away ang tatlo, mas natulala sila. Kahit anong teknik ang ginamit nila, lahat ito ay hinarang ni Zhao Fang. Sa pagpapakawala ng kanyang bloodline power, kayang durugan ni Zhao Fang ang sinuman sa kanila ng mag-isa. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang pagtutulungan ng tatlo ay perpekto, magiging mahirap na pigilan si Zhao Fang ng 10 paghinga.
Shua. Ang galaw ni Zhao Feng ay parang kidlat at ang kanyang God's spiritual eye ay ganap na nakontrol ang sitwasyon, dissolving move after move at counterattack. 10 paghinga mamaya. Bakas sa 3 figure ang mga sunog at madugong marka. Masyadong kakaiba, lahat ng galaw natin ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. Ito ang eye bloodline ng Young Master. Ang pinagsamahan nating tatlo ay hindi niya kapareha. Napakalalim niyang tinago ang sarili niya. Ang City Lord ay malamang na hindi man lang nag-isip ng ganito. Puno ng pagkatulala ang mukha ng tatlo. Sa bawat paghinga na lumilipez, ang kalamangan ni Zhao Feng ay lalago at mapipigilan sila. Nakompleto ng lightning inheritance ni Zhao Feng ang unang antas at ang kanyang kontrol at paggamit ng kidlat ay lumampas sa mga limitasyon ng lightning wind palm. Opensa, depensa, galaw, kasanayan. Ang bawat aksyon ni Zhao Feng ay naglalaman ng kidlat. Hindi pa ba kayo kikilos? Lumapit si Zhao Feng na may malamig na ekspresyon. Nagpipigil siya ngayon dahil ayaw niyang patayin ang mga ito. Bagamat gusto niyang tumakas, hindi niya nakita ang Flooding Lake City Lord o si Liu Qingxin bilang mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, anuman ang plano ng City Lord, wala siyang anumang masamang hangarin kay Zhao Feng. Higit pa rito, sinubukan lamang ng mga taong ito na pigilan siya at hindi siya patayin. Nangangahulugan ito na ang magkabilang panig ay nagpipigil at hindi gustong makapinsala sa buhay ng kabilang partido. Young Master, hinahangaan namin ang iyong lakas. Kahit na narito ang lahat ng Darkwing Foreshadows, hindi pa rin kami ang makakapareha mo. Magalang na sabi ng nangungunang tagahagis ng kutsilyo. Sa puntong ito, hinangaan niya ang lakas ng labanan ni Zhao Feng. Ang Darkwing Foreshadows ay isang grupo na dalubhasa sa pagsubaybay at pagnanakaw, kabilang ang mga assassinations. Sa isang maikling tagal ng 10 paghinga ay gumamit sila ng hindi mabilang na mga kasanayan at ang karaniwang mga magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay ilang beses nang napatay. Gayunpaman, ang mata ni Zhao Feng ay tila makapangyarihan sa lahat at gumamit ng mabilis na paraan upang masira ang kanilang pagtutulungan. Kung talagang payag si Zhao Feng, maaari niyang patayin ang kahit isa sa kanila. Young Master, alam namin na nagtitimpi ka ngunit ang aming tungkulin ay pigilan ka, kahit na ito ay nangangahulugan ng aming kamatayan. Sabi ng Dagger Wielder na may mapait na ngiti ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Young Master, bakit mo kami pinipilit? Ang anak na babae ng City Lord ay perpekto, siya ay may magandang hitsura, may talento at marangal na kapanganakan. Ang 3 maitim na figure ay nanghihikayat habang sila ay nakikipaglaban. Kung hindi gumana ang matapang na hakbang, maaari lamang nilang subukan ang mga malambot na paraan. Sa kabilang banda, ang gumagamit ng flute mula sa Darkwing Foreshadows ay lumipad patungo sa City Wall. Sa pader ng lungsod, isang kabataang nakasuot ng purple na baluti ang tumingin sa pinangyarihan at nagtanong. Ano ang nangyayari? Mukhang nag-aaway sila. Zhao Feng at ang 4 na anino. Ang Purple Armored Youth ay ang taong bumati kina Zhao Feng at Uncle Liu at ng iba ay si Liu Yuan, isang henyo ng nakababatang henerasyon. Siya rin ang nagsabi kay Zhao Feng ng laban para sa asawa. Matapos maging manugang si Zhao Feng ng City Lord, si Liu Yuan ay may inggit at nagseselos at bumantong hininga. Bakit sasalakayin ng 4 na anino si Zhao Feng? Hindi ba siya ang manugang ng City Lord? Naisip ni Liu Yuan ngunit gaano man kahirap ang kanyang iniisip, hindi niya akalain na si Zhao Feng ay tumatakas mula sa kasal. Kung tutusin, pangarap ng hindi mabilang na mga lalaki na pakasalan ang isang tulad ni Liu Qingxin. Gusto ng manugang ng City Lord na tumakas sa kasal. Pumunta kayong lahat para tumulong. Naglabas ng token ang gumagamit ng plota. Ano? Gusto ni Zhao Feng na tumakas sa kasal. Malaki ang bibig ni Liu Yuan para makalunok ng mansanas. Ano ba't nakanganga ka? Kailangan kong magsumbong sa City Lord. Ang madilim na figure ay naging malabo habang siya ay mabilis na tumakbo sa loob ng Flooding Lake City. Mabilis. Mabilis. Puntahan mo ang mga elite at hulihin ang manugang ng City Lord. Noon lang nag-react si Liu Yuan. Sa sandaling ito, ang kanyang mga damdamin ay lubhang komplikado. Siya ang taong nag-welcome kay Zhao Feng sa Flooding Lake City at nagrekomenda sa kanya na dumalo sa laban.
Ngayon ay siya rin ang kukuha kay Zhao Fang. Nang tipo ni Liu Yuan ang mga elite, 10 hininga ang ganap na dumaan. 10 hininga. 9 na hininga. 8 hininga. Ang suporta ay halos narito. Ang 3 dark robe figure ay humawak kay Zhao Fang at nagpalipat-lipat ng kanilang Chi of True Spirit. Mukhang isang presyo ang kailangang bayaran. Bahagyang napabuntong hininga si Zhao Fang nang bigla siyang lumitaw sa gitna ng 3. Isang malabong asher na hadlang ng kidlat ang lumitaw na parang mga sapot ng gagamba. Anumang pag-atake na malapit ay sasabog sa alikabok ng kidlat. Ang pagtatanggol na ito ang dahilan kung bakit hinarap ni Zhao Fang ang 3 sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ng may kumpiyansa. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay nagkontrata nang bigla niyang ibinuka ang kanyang mga braso. Ang elemento ng Heaven Earth ng lightning ay biglang naging magulo. Sa sandaling ito, ang pag-unawa sa lightning inheritance sa isip ni Zhao Fang ay umabot na sa limitasyon. Ang katahimikan bago ang bagyo ay nagpatigil sa paghinga ng 3. Hindi maganda. Gumagamit siya ng isang malakas na pamamaraan. Pakiramdam ng 3 ay nahihirapan silang huminga at tila ba ang hangin ay may pamamanhid na kumakalat sa kanilang katawan. Ring of Lightning. Ibinuka ni Zhao Fang ang kanyang mga braso bilang mga arco matapos ang mga arco ng kidlat ay bumuo ng mga alon na kumalat sa bawat direksyon. Ang mga singsing ng kidlat ay umabot sa buong hangin sa 20 yarda na radius at ang lupa malapit sa paanan ni Zhao Fang ay agad na nasunog. Agad namang nanginig ang 3 dark robe figure na nakapaligid sa kanya na para bang na-seizure. Ang unang hininga. Nanginginig ng tuloy-tuloy ang 3. Ang pangalawang hininga. Ang pinakamalapit na dark robe figure ay nahulog sa lupa na may itim na paa. Pangatlong hininga, pang-apat na hininga. Ang dalawa pa ay nahulog sa lupa nang hindi mapigilan. Ang Ring of Lightning ay isang malawak na saklaw na pag-atake na maaaring manhid sa mga kaaway. Klop, klop, klop. Nakahandusay sa lupa ang 3 maitim na nakadamit na figure dahil sa pagkabigla at pagkasindek. Kung hindi dahil ginamit nilang lahat ang kanilang chi ng kalahating hakbang na True Spirit para protektahan ang kanilang katawan, sila ay magiging 3 itim na hugis tao na tambak ng uling. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang at ibinaba ang kanyang 2 kamay habang ang kanyang Ring of Lightning ay nawala. Ang paggamit ng Ring of Lightning para sa ilang paghinga ay gumugol ng isang kapat ng True Force ni Zhao Fang. Mula dito, makikita ng isa kung gaano karaming enerhiya ang kailangan para magamit ang hakbang na ito. Young Master. Hindi man lang makapagsalita ng maayos ang 3 dark robe figure. Sa sandaling ito, ang 3 eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay lahat ay nakahandusay sa lupa na may 30% na lang ng kanilang lakas ang natitira, na hindi nagbabanta kay Zhao Fang. Walang pakialam na kumuha si Zhao Fang ng isang mahalagang True Yuan Pill para mapunan muli ang kanyang enerhiya. Kasabay nito, tinawag din niya ang Asher Sharp Swallow bago naghandang umalis. Zhao Fang. Hindi mo man lang ba iniisip na tumakas? Pinangunahan ni Liu Yuan ang 2 headguard sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na nauna kasama ang mahigit 100 grupo sa likod nila. Sa pagtingin sa 3 maitim na nakadamit na figure, si Liu Yuan ay natigilan. Nasaksihan niya ang Ring of Lightning ni Zhao Fang at kung paano ito agad na naging sanhi ng pagkawala ng kanilang lakas. Liu Yuan, huli ka na. Ngumiti si Zhao Fang at humakbang papunta sa Asher Sharp Swallow. Hindi niya kailangang mag-alala kahit na napapalibutan siya ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Dark Wings Foreshadows ay mahirap gayahin. May kumpiyansa si Zhao Fang na iwaksi ang grupong ito sa kawalan. Zhao Fang, kung may kakayahan ka, labanan mo akong mag-isa. Umungol si Liu Yuan habang lumalakas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Ang pagkakita sa lakas ni Zhao Fang ay nagpasiklab sa kanyang pagiging mapagkompetensya. Ang pagtakas ni Zhao Fang ay halatang magagalit ang City Lord at pamilyang Liu. Kung huhulihin at bugbugin niya, baka siya na ang magiging asawa. Hehe, lumaban ka mag-isa. Tumayo si Zhao Fang sa Asher Sharp Swallow at tumingin kay Liu Yuan pati na rin sa grupong ito ng may panunuya. Maglakas loob ka ba? Lahat ay umuurong 20 yarda. Sinubukan ni Liu Yuan na galitin si Zhao Fang at sinabihan ang mga tao sa likod na huminto.
Hindi mahalaga kung gusto ni Zhao Feng na lumaban o hindi. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan kahit natalo siya, darating ang mga reinforcement. Bakit hindi? Tumayo si Zhao Feng habang nasa likod ang kanyang mga kamay at tumingin sa grupo ng daang humahabol. Bagamat marami sa kanyang true force ang naubos, mayroon pa rin siyang lakas sa pag-iisip at hindi magiging mahirap ang pagwawakas sa grupong ito. Hahaha. Lalaban tayo ng patas. Tuwang-tuwa si Liu Yuan at umungol habang sumusugod siya kay Zhao Feng. Magpas siya sa labanan sa isang galaw. Hindi kumilos si Zhao Feng at binuksan ang kanyang God Spiritual Eye. Isang Asher Abyss ang tila umikot. King of Gods, Kabanata 275. Pagkabigla. Pagpapas siya sa labanan sa isang galaw. Malamig na ngumisi si Liu Yuan sa kanyang puso habang ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay bumubuhos na parang lava mula sa kanyang katawan. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Zhao Feng. Kung tutusin, ngayon lang niya nasaksihan si Zhao Feng na tapusin ang tatlo sa Dark Wings for Shadows sa isang galaw. Sa mga tuntunin ng lakas, nalampasan ni Liu Yuan ang alinman sa apat, ngunit mahihirapan siyang harapin ang dalawa, at tiyak na matatalo sa tatlo. Gayunpaman, siguradong pagod si Zhao Feng pagkatapos ng gayong labanan. Ito ay dahil dito kaya nagkaroon ng kumpiyansa si Liu Yuan na hamanin si Zhao Feng. Pero, tinatalo mo ako sa isang galaw. Ang mga mata ni Liu Yuan ay napuno ng lamig habang ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay kumukulo at isang iskarlata na pulang patong ng apoy ang bumalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Zhao Feng sa Asher Sharp Swallow at hindi gumagalaw. Hindi siya kumikilos. Si Liu Yuan at ang dalawang iba pa sa half-step True Spirit Realm pati na rin ang grupo sa likod niya ay medyo nalilito. Ang mukha ni Zhao Feng ay puno ng lamig at pangungutya at ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya, walang intensyon na kumilos siya. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang Zhao Feng na ito ay masyadong mayabang. Ang pagsunog ni Liu Yuan sa kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit at maaaring agad na i-condense ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa walang katapusan na malapit sa True Spirit Realm. Kahit na ang Dark Wings for Shadows ay hindi nang ahas na harapin siya ng direkta. Nakatitig ang lahat kay Zhao Feng. Ang huli ay hindi gumawa ng anumang mga galaw. Casual lang niyang ginamit ang kanyang God Spiritual Eye para i-scan si Liu Yuan. Pakiramdam ng grupong nasa likod ay parang hinayla ang kanilang isipan at nahulog sila sa bangin ng makasalubong nila ang Asher Eye. Tumingin ang mata ni Zhao Feng kay Liu Yuan. Mahirap isipin ang pressure na kinakaharap ng huli. Woo! Nang inig ang puso ni Liu Yuan at ang kanyang kamalayan ay inalis ni Zhao Feng. Ang katawan ni Liu Yuan ay nanigas sa himpapawid habang siya ay nagpupumiglas. Isang hininga, dalawang hininga. Plop! Bumagsak ang katawan ni Liu Yuan mula sa himpapawid at bumagsak sa lupa, ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa malamig na pawis. Puting-puti ang mukha niya at parang pagod na pagod. Ikaw! Ikaw! Lumuhad si Liu Yuan sa lupa sa takot at pagkabigla. Tila pagod na pagod siya na anumang oras ay maaaring mahimatay. Ang mga humahabol sa likod ay natigilan at ang dalawang headguard sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay huminga ng malamig. Isang sulyap lang mula kay Zhao Feng ay natalo na agad si Liu Yuan. Sa grupo, si Liu Yuan ang pinakamalakas. Medyo mahina sa kanya ang dalawang headguard. Ang kabataang iyon ay nakatayo sa ibabaw ng Asher Sharp Swallow habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang Asher na buhok ay umiip sa hangin, misteryoso at kakaiba. Hindi ko akalain na tataas ng husto ang aking mental energy. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang dimensyon sa loob ng kaliwang mata niya ay umabot na sa 7 talampakan 7, parang naabot niya ang limitasyon. Sa gitna ng kailaliman ay paminsan-minsang kumikislap ang mahinang asol na liwanag at ang kanyang aura ay tumatalon kapag nangyari iyon. Mula noong naintindihan niya ang Origin Core Runes at ang pagkumpleto ng unang palapag mula sa Lightning Inheritance, tumaas ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Zhao Feng at hindi mas mahina kaysa sa mga normal na cultivator sa True Spirit Realm. Kakagamit lang niya ng God Spiritual ay para lumikha ng prison illusion para igapos at pahirapan si Liu Yuan. Hindi nito ginugol ang malaking bahagi ng mental energy ni Zhao Feng.
Bukod dito, mas mabilis ang kanyang recovery rate kaysa dati. Kung iyan ang kaso, si Zhao Feng ay nakatayo sa Azure Sharp Swallow habang siya ay umakyat pataas. Tumangging sumuko ang dalawang half-step na True Spirit Realm expert at ang daang humahabol. Shua. Si Zhao Feng ay malamig na tumawid sa mga headguard gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Klop klop. Ang dalawang kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nahulog mula sa himpapawid, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Ang kanilang mga katawan ay basang-basa sa malamig na pawis. Parang malaglag ang kanilang mga buto. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nag-improvise ng Heavenly Absent Eye ni Lin Tong para gumawa ng mas angkop na galaw para sa God Spiritual Eye. Ang God Spiritual Eye ay lumampas sa bloodline ng mata ni Lin Tong sa mga tuntunin ng talento at pinagmumulan ng enerhiya ng isip. Si Zhao Feng ay maaaring lumikha ng isang ilusyon na kulungan na may pag-iisip at maaaring agad na pahirapan ang mga kaaway. Ang oras sa mundo ng enerhiya ng kaisipan ay iba sa katotohanan. Ang kisap ng mata sa katotohanan ay maaaring isang oras sa mundo ng enerhiya ng isip. Pagpapalawak ng antas ng enerhiya sa pag-iisip ng mga kaaway sa isang antas na hindi na nila kayang suportahan ang kanilang mga katawan. Ang enerhiyang pangkaisipan ang pinagmumulan ng buhay. Kahit na ang katawan ng isang tao o true force ay kasing lakas ng langit, sila ay isang bungkos lamang ng mga buto at laman ng ang kanilang kamalayan ng mental energy ay nawasak. Sinulyapan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng si Liu Yuan at dalawang iba pang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at agad na natalo sila. Zhao Feng. Si Liu Yuan ay napuno ng malamig na pawis at sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Tumayo si Zhao Feng habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang nawala siya sa kalangitan. Ang tatlong dark robe figure at si Liu Yuan at ang kumpanya ay napapanood lamang si Zhao Feng na mawala. Napuno ng masalimuot na emosyon si Liu Yuan habang tinatakpan ng pait ang kanyang mga labi. Sa pag-iisip, binati niya ang kabataang ito sa lungsod ng Flooding Lake. Ngunit ngayon, siya ang personal na nagpaalis kay Zhao Feng. Nangangahulugan ito na nasaksihan niya ang paglalakbay ng kabataang ito sa Flooding Lake City. Lahat mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi ko akalain na nagtago siya ng sobrang lakas. Mental energy technique. Hindi niya ito ginamit noong inawi niya tayo noon. Ang tatlong manhid na maitim na nakasuot na figure ay napuno ng pait at natulala. Siyempre, hindi angkop para kay Zhao Feng na gamitin ang taktikang ito laban sa kanila dahil ang pagtutulungan ng magkakasama ng Dark Wings Foreshadows ay perpekto at ang illusion prison na nilikha ni Zhao Feng ay nangangailangan ng isa para makapag-concentrate. Kinailangan ni Zhao Feng na ganap na tumutok sa 1 hanggang 2 paghinga na ito. Bagamat maaari niyang matalo kaagad ang isa sa kanila sa isang sulyap, ang iba ay may ilang pagkakataon na mahuli siya. Ito ang dahilan kung bakit nang humingi si Liu Yuan ng one-on-one fight at fair battle, na puno ng pangungutya ang mukha ni Zhao Feng. Sa ibaba, 100 humahabol ang nakatayo sa sunog na lupa. Walang sino man sa ilalim ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ang makakahabol kay Zhao Feng at kahit na gawin nila iyon, hindi nila mahaharangan ang sulyap niyang iyon. Ginawa namin ang aming makakaya. Ang mga nasa True Spirit Realm lang ang makakatalo sa kanya. Nakahiga si Liu Yuan sa lupa na puno ng pagod. 12 ng mga hininga mamaya. Q. Mula sa direksyon ng Flooding Lake City ay dumating ang matinis na tunog ng pag-flutter at lumitaw ang malakas na aura ng isang True Spirit Realm expert. True Spirit Realm. Tuwang-tuwa si Liu Yuan at ang kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang hininga, isang lalaking scholar ang damit na may hawak na itim na writing brush ang bumagsak sa lupa. Anong nangyari? Saan nagpunta si Zhao Feng? Tito Liu. Ang Tito Liu na ito ay ang True Spirit Realm na si Liu na nagbabantay kay Zhao Feng dati. Namumula ang mga mata ni Liu Yuan at halos lumabas ang mga luha. Ang taong ito sa True Spirit Realm ay si Liu Yuan at dahil sa kanyang cultivation kailangan niyang tumulong sa mga hayop. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay nawala ang figure ni Zhao Feng at agad na hinanap ito at natagpuan ang reporter mula sa Dark Wings Foreshadows sa kalagitnaan. Dark Wings Foreshadows. At kayong 6 na half-step na True Spirit Realm expert ng City Guards. Natalo kayong lahat sa isang taong iyon.
Ang mukha ni Tito Leo ay puno ng hindi paniniwala. Lumipat ang kanyang tingin sa nasusunog na lupa na umuusok pa rin sa kailaliman. Nakakatakot ang pinsalang ginawa. Sa sunog na lupa ay naroon ang tatlong maitim na nakadamit na figure na manhid pa rin at nagpapagaling sa kanilang true force. Si Tito Leo ay walang nakitang malubhang pinsala sa kanila, napagod lang sila. Siya lang mag-isa. Paano ito posible? Bahagyang natarante si Tito Leo. Hindi siya makapaniwala na ang eksenang ito ay naiwan ng isang junior ng 7th Sky. Kung sinabi ni Liu Yuan na ito ay sanhi ng isang cultivator sa True Spirit Realm ay maniniwala siya ng walang pag-aalinlangan. Sa loob lamang ng 20 hanggang 30 paghinga, ang Dark Wings Foreshadows, Liu Yuan, at ang iba pang humahabol ay natalo na. Kahit na ang mga cultivator sa True Human rank ay maaaring hindi kasing bilis. Ito ay lalo na para sa Dark Wings Foreshadows. Ang kanilang pinagsama-samang lakas ay maaaring makapagpigil ng ilang mga True Human rank cultivator ng ilang sandali. Ang gayong malakas na porma sayon ay nawasak ng isang kabataan. Saang daan tumakas si Zhao Fang. Matapos malaman ang nangyari, si Tito Leo ay naging isang puting sinag ng liwanag at nawala sa mga ulap. Ang mga nasa True Spirit Realm ay maaaring lumipad sa hangin sa loob ng maikling panahon sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kung ano man ang susunod na mangyari ay wala nang kinalaman sa amin. Kailangan pa nating hilingin sa City Lord na parusahan tayo. Ang maitim na nakadamit na mga figure ay napuno ng kapitan. Habang lumilipas ang panahon ay dumarami ang mga tao. Mayroong ilang mga pagkakataon ng paglitaw ng mga figure ng True Spirit Realm. Walang pagbubukod, lahat ng dumating ay nagulat sa eksena. Ang isang maliit na kabataan sa 7th Sky ay may ganoong kapangyarihan. Ang manugang ng City Lord ay tumatakas sa kasal. Anong biro? Matapos mapatatag ang mga hayop, isa pang alon ng talakayan ang tumaas sa lungsod ng Flooding Lake at hindi nagtagal ay nakarating na sa City Lord Palace. Sa City Lord Palace, ang Flooding Lake City Lord ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa harap niya ay isang nanginginig na maitim na nakadamit na figure. Takasan ang kasal. Ang lakas ng loob niyang tumakbo. Isang maliit na junior sa 7th Sky ang tumakas mula sa iyo. Ang orihinal na kalmadong mukha ng Flooding Lake City Lord ay nagyayelo na ngayon. Kumakabog ang kanyang dibdib sa bawat paghinga at naglalagablab na apoy sa loob niya. Ang malapit na True Human rank ay hindi man lang ng ahas na huminga. Ang Flooding Lake City Lord ay isang kababalaghan ng pamilya Leo at kilala sa kanyang kabaitan. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang City Lord na umabot sa antas kung saan ang kanyang galit ay hindi mapigilan. Sa pag-uulat sa City Lord, tinalo ni Zhao Fang ang tatlo sa Dark Wings Foreshadows. Sa pag-uulat sa City Lord, tinalo ni Zhao Fang si Liu Yuan at ang mga kasama na lahat ay umabot na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at umalis sa kanyang Asher Sharp Swallow. Walang makakapigil sa kanya. Sa pag-uulat sa City Lord, ang Sir Tito Leo ay personal na pumunta upang hulihin si Zhao Fang. Balita pagkatapos ng balita ay naglakbay sa City Lord Palace. Ang bawat balita ay nagdulot ng pagtaas ng galit ng City Lord. Ang pinagsamang Dark Wings Foreshadows ay natalo niya. Si Liu Yuan at ang mga kasama ay hindi makatiis ng isang sulyap sa kanya. Ang dagandong ng City Lord ay umalangaw sa buong City Lord Palace. Sa sandaling ito ang mga ulap sa itaas ng City Lord Palace ay tila nanginginig, na tila nagpapakita ng walang hangganang galit ng Flooding Lake City Lord. Ipadala ang utos para mahuli si Zhao Fang. Isang galit na boses ang umalangaw sa kalangitan. Tahimik na sinabi ng isang elder ng True Mystic rank. Ang tanging tao na makakahabol kay Zhao Fang ay ang Tito Leo. Tama, hanggat makakahabol ang Tito Leo, hindi makakatakas si Zhao Fang. Marami ang umaasa sa Tito Leo na ito. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tanging ang mga nasa True Spirit Realm lang ang makakaharap kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 276. Pakikipaglaban sa isang True Spirit Expert. Ang Asher Sharp Swallow ay malayang lumipad sa hangin at si Zhao Fang ay nakatayo sa likuran nito. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nakaharap sa magulong hangin, walang humpay na binabawi ang kanyang Yuan Chi. Dahil mayroon siyang sinaunang bloodline,
Ang bilis ng pag-recover ni Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa mga normal na tao at hindi nagtagal ay 70 hanggang 80% itong naka-recover. Sa isang tiyak na punto ng oras, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at isang mahinang asul na liwanag ang kumislap mula sa gitna ng kanyang mga mata. Maaaring ang kaliwang mata ko ay sa ilalim sa panibagong pagbabago. Bulong ni Zhao Fang sa sarili. Pagkatapos ng labanan ng ganap na nailipat ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye, lilito ang misteryosong ice cold blue aura. Ang kanyang kamay ay dumaan sa kanyang purong asher na buhok at kasama ng mga ito ang ilang ice blue na buhok. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang isang maliit na bahagi ng kanyang asher na buhok ay nagsimulang maging ice blue. Ang ice blue aura sa kanyang kaliwang mata. Ice blue na buhok na lumilitaw sa kanyang asher na buhok. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang mga mata ni Zhao Fang ay puno ng kagalakan at pag-asa. Sa sandaling ito, narinig niya ang tunog ng paglipad sa kanyang likuran. Aura ng True Spirit Realm. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay naging solemna. Iniskan ng kanyang God Spiritual ay ang lugar sa likod niya at natagpuan ang isang kumikislap na puting figure na humahabol sa kanya. Liu Yuan. Agad na nalaman ni Zhao Fang ang pagkakakilanlan ng kalaban. Bago ang pagtakas, sinadya ni Zhao Fang na makipag-ugnayan sa kanya. Zhao Fang, bumalik ka at magsisi para sa iyong mga kasalanan pabalik sa lungsod. Ang tamang boses ni Liu Yuan na naglalaman ng kapangyarihan ng True Spirit ay lumitaw at ikinalat ang mga ibon sa malapit. Tumayo si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot. Nagsimulang magalit si Liu Yuan. Gaano kayabang si Zhao Fang? Ni hindi inilalagay sa kanyang mga mata ang paghahangad ng isang True Spirit Realm. Sa tingin ba niya ay may magagawa siya para makitungo sa isang True Spirit Realm? Naisip ni Liu Yuan ang nakaraang karanasan sa labanan ni Zhao Fang at hindi na siya minamaliit. Gayunpaman, hindi naniniwala si Liu Yuan na ang isang junior na hindi pa umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay talagang makakaharap sa isang tunay na True Spirit Realm warrior. Ang mga normal na cultivator sa True Human rank ay maaaring tumagal ng hanggang 10 hanggang 20 milya. Matapos lampasan ang limitasyong ito ng 1 o 2 milya, mapapagod na sila. Si Zhao Fang ay kalmado. Ito ang hangin, hindi ang lupa. Bagamat ang mga cultivator sa True Spirit Realm ay nalampasan ang mga normal na nilalang at maaaring lumipad. Hindi sila mga ibon at hindi dalubhasa sa paglipad. Sa makatuwid, ang kahusayan ng isang True Human rank na lumilipad ay mas maikli kaysa sa mga normal na lumilipad na nilalang. Gayunpaman, ang pagiging pasabog ng isang True Human rank ay hindi dapat maliitin. Ang Liu Yuan na ito ay 10 hanggang 20 milya pa rin ang layo sa akin. Kapag naabutan niya, nasa limitasyon na niya. Ang kalkulasyon ni Zhao Fang ay napakatumpak. Ang mga normal na cultivator sa Ascended Realm ay magpapanik na at mawalan ng pag-asa kung may humahabol sa kanila sa True Spirit Realm. Gayunpaman, si Zhao Fang ay kalmado at kinokontrol ang buong sitwasyon. Kahit na magagamit ni Zhao Fang ang kanyang buong lakas, ang kanyang mga pagkakataon ay hindi lalampas sa 30%. Si Liu Yuan ay hindi isang baliw at hindi patuloy na naubos ang kanyang True Spirit Chi. Inilabas niya ang kanyang phosphorus-colored swallow. Ang phosphorus-colored swallow na ito ay halos kasing laki ng Asher Sharp Swallow at ang paglilinang nito ay umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sa ilalim ng buong bilis, ito ay mas mabilis pa kaysa sa Asher Sharp Swallow. Habang papalapit ang pagitan ng dalawa, ngumiti si Liu Yuan. Zhao Fang, wala ka ng pag-asa. Sumuko ka na lang. Walang nagawa si Zhao Fang at pinanood si Liu Yuan na malapit sa kanya. Ang aura ng True Spirit Realm ay nagpang-inag sa Asher Sharp Swallow sa ibaba niya. Hindi nagtagal, nasa loob ng 10 milya si Liu Yuan mula kay Zhao Fang at ang kanyang ngiti ay naging mas kumpiyansa. Sa sandaling ito, sumipol si Zhao Fang at ang kanyang God Spiritual Eye ay nagbigay ng kakaibang bulong. Sa sumunod na sandali, ang phosphorus-colored swallow ay tumili at sa gitna ng mga kumikislap na ilaw, ito ay naging hangin na umaalingaw-ngaw sa paligid. Phosphorus-colored swallow, anong nangyari? Si Liu Yuan ay nahuli.
Ang pangalawa na hinawakan siya ng phosphorus-colored swallow, magulo itong umatake at nag-iwan pa ng ilang light injuries sa kanya. Sumunod, ang phosphorus-colored swallow ay nawalan ng malay at bumagsak sa isang bundok sa ibaba, na binasag ang mga buto nito. Swallow. Si Liu Yuan ay puno ng kalungkutan at nakakulong kay Zhao Feng na may nakakalason na mga mata. Walang kahihiyan na Junior, anong lakas ng loob mong lokohin ang aking alaga? Bigla niyang naalala kung paano iminungkahi ni Zhao Feng na tulungang paamuin ang kanyang hayop. Sa oras na iyon, si Liu Yuan ay walang anumang hinala. Pagkatapos ng lahat, ito ay naging mas matalino at mas masunurin. Higit pa rito, walang sino man ang mag-aakalang tatakas si Zhao Feng at ipagkanulo ang Flooding Lake City Lord. Pagkatapos mawala ang iyong kabayo, paano mo ako hahabulin? Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang kanyang pagpaplano ay tumpak at ang bawat posibilidad ay naisip. Ito ay lalo na para kay Liu Yuan. Siya ang malamang na eksperto sa True Spirit Realm na makakaharap ni Zhao Feng. Kapag naabutan siya, mabibigo ang plano ni Zhao Feng. 10 milya para mahuli ka. Higit pa sa sapat na iyon. Bahagyang bulalas ni Liu Yuan at isang maliwanag na puting liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. Ang mga normal na cultivator sa True Spirit Realm ay maaaring tumagal mula 10 hanggang 20 milya at sa oras na ito, ang bilis ni Liu Yuan ay mas mabilis kaysa sa Asher Sharp Swallow. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumagal ang kanyang bilis. Habang papalapit si Liu Yuan sa ilang milyang radius. Hihihi, hihintayin ko. Bahagyang tumawa si Zhao Feng at lumitaw ang Luo Haobao sa kanyang kamay. Sa mga tuntunin ng mga saklaw na pag-atake, ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi maihahambing sa mga busog. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang True Force at Bloodline Power, na naging sanhi ng isang arko ng kidlat na palibutan ang kanyang Luo Haobao at isang layer ng yelo na bomb alot sa katawan ni Zhao Feng. Ang mga matutulis na kidlat ay lumitaw sa dulo ng Luo Hao arrows at nabuo ang mga ipo-ipo sa kabilang dulo. Bang! So! 3 araw na puno ng lamig at kidlat ang kumikislap sa himpapawid na may hindi kapani-paniwalang liksi, na madaling maglakbay ng ilang milya. Naramdaman na lamang ni Liu Yuan ang huni ng kidlat at lamig na nagmumula sa kanyang harapan. Bagamat siya ay sobrang maliksi at mabilis sa hangin, hindi niya naiwasan ang 3 Luo Hao arrow na lumampas sa bilis ng tunog. Pagkatapos ng refinement, ang antas ng Luo Haobao ay umabot na sa peak level mortal grade at sa Luo Hao arrows, tiyak na naabot nito ang limitasyon ng mortal grade na mga armas. Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang bloodline at pinagsama ang kanyang lightning inheritance comprehension sa bawat arrow. Ang bawat Luo Hao arrow ay may kakayahang pumatay ng isang cultivator sa 7th sky at maging ang mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Kahit na ang isang kasing lakas ni Liu Yuan ay nakaramdam ng banta mula sa mga palaso. Bahagya siyang napabuntong hininga at naglabas ng itim na writing blush. Sa isang malakas na alon, isang flash ng puting liwanag na 20 yarda ang haba ay kumalat. Ang nagmamadaling pag-atake ni Liu Yuan ay mas malakas pa sa Ring of Lightning ni Zhao Feng. Ding! Ta! Pang! Nakipagsagupaan ang Luo Hao arrow sa pag-atake ni Liu Yuan at isang nakakatakot na lamig at bola ng kidlat ang sumabog. Madali at kayang harapin ni Liu Yuan ang mga pag-atake ng Luo Haobao, ngunit ang nakakatakot na bahagi ay ang mga elemento ng yelo at kidlat. Sa tuwing haharapin niya ito, bumabagal ang kanyang bilis. Higit pa rito, ang mga Luo Hao arrow ni Zhao Feng ay agad na magbabalik sa kanilang may-ari. Ang sunod-sunod na palaso ay tumusok sa hangin patungo kay Liu Yuan. Hindi lang kailangan lumipad ni Liu Yuan, kailangan pa rin niyang harapin ang mahirap na kasanayan sa archery na nagpabagal sa kanya. Sa 10 paghinga lamang, si Liu Yuan ay nataranta at napuno ng pagkabigla at galit. Kung ito ay nasa lupa, siya ay nagmamadali na at madaling natapos ang 3 hanggang 5 kalahating hakbang na True Spirit Realm sa isang iglap. Gayunpaman, ito ay nasa lugar ng langit, isang labanan sa kalangitan. Si Zhao Feng ay nakatayo sa ibabaw ng Asher Sharp Swallow at hindi niya kailangang gumamit ng True Force para lumipad, kaya sa simula, hawak niya ang kalamangan. Junior, huwag mong hayaang mahuli kita. Galit na inilipat ni Liu Yuan ang kanyang True Spirit Chi at halos sinimulang sunugin ito.
Noon, sinunog ng First Elder ng Broken Moon Clan ang kanyang True Spirit Chi para patayin ang isang eksperto sa True Spirit Realm mula sa Iron Dragon Country at binigyan ang Broken Moon Clan ng oras para makatakas. Bagamat galit na galit si Liu Yuan ngayon, wala siya sa sitwasyon ng buhay o kamatayan kaya hindi talaga siya nang ahas na sunugin ang kanyang Chi of True Spirit. Kapag nasunog ang True Spirit Chi, makakasama ito sa kanyang pundasyon at may posibilidad na bumaba ang cultivation o walang pagkakataon na umabot pa ng isang hakbang. Papalapit ng walang limitasyon sa pagsunog ng kanyang True Spirit Chi, muling tumaas ang bilis ni Liu Yuan. Nagpaputok si Zhao Feng ng 3 arrow na mabilis na kumikidlat at ang mga ito ay natama ni Liu Yuan, na nagbigay ng kaunting pinsala sa huli habang siya ay nakasara. 2 milya ang natitira. Si Zhao Feng ay may tame time na ekspresyon habang siya ay huminga ng malalim at sumigaw, nagpapadala ng isang alon ng mental na enerhiya. Malinaw na hindi niya inaasahan na haharapin ito ni Liu Yuan. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay biglang nabuksan ng husto. Ang Asher na kaliwang mata ay tila naglalaman ng isang bangin na patuloy na lumalawak. Nanginig ang puso ni Liu Yuan at nagpupumiglas ang kanyang kamalayan. Wu! Nakaramdam si Zhao Feng ng labis na problema habang patuloy siyang lumikha ng mga ilusyon sa pag-iisip upang subukang hilahin ang kamalayan ng enerhiya ng isip ni Liu Yuan sa loob. Ito ay ilang beses na mas mahirap kaysa sa mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sa puntong ito ng oras, ang kanyang God Spiritual Eye ay umabot sa antas na hindi pa nito naabot noon. Weng! Ang Asher Abyss ay biglang nagbigay ng mahinang asol na liwanag at ang kapangyarihan ng God's Spiritual Eye ay tumaas ng isa pang kalahating antas. Shua! Naramdaman ni Liu Yuan na nagbago ang mga sukat at siya ay nasa isang bilangguan na puno ng kidlat. Sa ilalim ng kanyang mga paa na may hindi maarak na kailaliman at sa itaas ng kanyang ulo ay mga ulap ng kidlat. Ang lugar na ito ay natigilan si Liu Yuan. Nahulog na siya sa mental energy ng kalaban. Sa loob ng dimensyon ng God's Spiritual Eye ni Zhao Feng, ang kamalayan ni Liu Yuan ay haharap sa walang limitasyong pagpapahirap. Gayunpaman, napakaswerte na ni Zhao Feng na hinayla ang kamalayan ng kanyang kalaban sa ilusyon ng isip. Ang enerhiya ng pag-iisip na kailangan upang mapanatili ang dimensyong ito ay higit sa 10 beses na kailangan upang mapanatili ang isang normal na magsasaka sa 7th sky. Ang paglaban ng isang True Spirit Realm ay parang karagatan. Isang hininga mamaya, ang malamig na pawis ay lumitaw sa ulo ni Zhao Feng at siya ay nanghihina. Sa parehong pagkakataon, lumabas si Liu Yuan mula sa kulungan ng ilusyon ng isip na may nakasulat na kahihiyan, galit, kahinaan sa kanyang mukha. Ang isang makapangyarihang eksperto sa True Spirit Realm ay pinahirapan ni Zhao Feng sa loob ng 2 oras. Imposibleng ipahayag ang kahihiyan na ito.